Bibigay kapurihan at nagpapasalamat po sa gabi ito na kami po ay pinahintulutan nyo na makapag-virtual fellowship sa kabila ng kami ay malayo sa isa't isa. Father God, thank you for the blessing. Kayo po ang mangunat lumabay sa amin. Nawa ang tanging kalooban niyo lamang po ang masunod at manguna sa gabi ito. In the name of Lord Jesus Christ, Amen. Mga kapatid, ito ay short message, mga 5 minutes, no? Alam ko, gutom na kayo agad eh. Hindi, ito ay encouragement sa ating lahat na magpatuloy at huwag tayong matakot at lumayo tayo sa mga masasama. No? Ang topic natin ay separate ourselves from this world of unbelievers. Amen. Kasi parang napapansin natin ang karamihan sa kapatiran, panay Facebook, panay flex ng kaibigan, sino bang kaibigan yung kasama, ano bang klaseng kaibigan, barkada. Usually nakikita natin yan sa mga medyo bata-bata pa, no, na primitive baptist. Kaya sabi ko, parang nag-iiba na ata yung flow ng Kristiyano ngayon. Hindi po maganda na actually hindi naman masama, no, na makipagkaibigan, kapwa-tao. Kumbaga sa Tagalog, kapwa-tao, ang masama ho yung nakikisama, no? Nakikisama ho tayo. Basa tayo ng verse. Ito ay paulit-ulit na verse na binabanggit ng ating mga pastor. Pero sabi nga ni Elder Beam, maganda po ang paulit-ulit. No? Amen. 2 Corinthians chapter 6, verse 14. Sabi dito, be ye not unequally yoked together with unbelievers. For what fellowship hath righteousness with unrighteousness, and what communion had light with darkness? Bago tayo pumunta dun sa ating verse na yon, nagbigay tayo ng example. History, Old Testament. Actually, makaka-encounter tayo dyan na ika-counter tayo about election, bakit pa nagkaroon ng election. Ang tanong, remember Moses lived Egypt with Israelites? Kung walang election, hindi na kailangan kunin pa ni Moses yung mga Israelites sa Egypt. So ito kasi isang lesson to na pinapakita na meron talagang election. No? Chosen nation. Itong mga Israelites, that time actually, ilang daang taon naging alipin, no? Yung mga Israelita. Yung iba doon, pinanganak na walang Diyos. Hindi kilala ang Diyos. Nung time na sinave ni Moses, itong mga Israelita, meron doon mga tao na yun pa lang yung time na nakilala nila yung Diyos. So na-separate sila doon sa kanilang posisyon, ng mga kapatid. From being slave, na-separate yung kanilang posisyon. Nahahati sila, nahiwalay sila sa ganung sistema. Doon mo palang makikita na ang salvation is not for everyone. Bakit kasi kailangan pang iwalay sila doon? Kung talagang ligtas pati yung mga Egyptian. No? Makikita natin may separation na that time, mga kapatid. Next example, Genesis chapter 13, verse 7 and 9. Ito yung natalakay dito ni Elder Benny last time dun sa kabanatuan. It's the example of separation, mga kapatid. And there was a strife between the herdmen of Abram's cattle and the herdmen of Lot's cattle. No? Sino daw yung nagkaroon ng strife? Mga pagtatalo? Yung herdmen, o sa Tagalog ay pastol, yung mga Abram's cattle at ni Lot's cattle. No? Nagkaroon daw ng pagtatalo, mga kapatid. Sa madaling salita, pwede natin itong ihambing sa dalawang leaders na magkaiba yung paniniwala. No? So, hindi talaga pwedeng pagsamahin, mga kapatid. Mayroong separation na nangyayari. And Abraham said unto Lot, let there be no strife. I pray thee between me and thee, and between my herdmen and thy herdmen. For we, brethren, is not the whole land before thee. Separate thyselves. No? Pinaghiwalay. I pray thee from me. If thou wilt take the left hand, pag kinuha yung left hand, then I will go to the right.
If thou depart to the right hand, then I will go to the left. No? It's a great example na hindi tayo pwedeng pagsamahin. Katulad ng sinabi ko kanina, unbeliever at saka believer. Hindi talaga pwedeng pagsamahin, mga kapatid. No, ito kasi that time, hindi natin alam kung bakit nagtalo ito. Itong Abraham's kate, itong herdmen ni Abraham at saka ni Lot. Pero sa madaling salita, mayroong decision gusto yung isa, mayroong decision gusto yung isa, kaya siguro nagtalo sila. Hindi talaga pwedeng pagsamahin ang magkasalungat na desisyon, mga kapatid, at magkasalungat na paniniwala. Ito yung great example na nangyari noon that time sa panahon ni Abraham. At kung mapapansin natin, mga kapatid, ito, bigyan natin example. Sa verse 8, ano nakalagay sa verse 8? And Abraham said unto Lot, let there be no strife. Ano ibig sabihin nito, mga kapatid? Ano ba si Abraham? Anak ng Diyos. Sa madaling salita, mga kapatid, Kristiyano ho ang mag-a-adjust sa unbeliever. Kung tayo'y nakikisala, kung ang believer ay gusto tayong makasalamuha sa maling gawi, sino daw mag-a-adjust? Kristiyano, mga kapatid. Tayo ang mag-a-adjust talaga sa kanila kasi ang mga unbeliever talaga, buntot ng buntot sa atin yan, mga kapatid. Maniwala kayo sa hindi, maya't maya may panibago kang kakilala kung kalokohan na naman sasabihin. Yayayain ka na naman sa masama. Pero sabi ko nga, ang Kristiyano ho ang mag-a-adjust. Kaya sabi ni Abraham that time let there be no strife. Siya pa nga nag-pray, I pray thee. Siya na yung nangunguna. So tayo yung nakakaunawa, tayo yung manguna na lumayo sa sitwasyon na kung saan kasama na natin yung mga unbeliever. Okay, mga kapatid? Next, 2 Corinthians 6:13. Ang sabi nung kanina, yung binasa natin, and what communion had light with darkness? Hindi talaga pwedeng pagsamahin, mga kapatid. Hindi talaga tayo pwedeng makisahalumuha doon sa mga hindi ka pananampalataya. Katulad na sinasabi ko kanina, hindi yung masamang makisama. Ang masama ay yung pakikisama, mga kapatid. No, sabi, and what communion had light with darkness? Ganito yun, mga kapatid. So, history muna tayo based on my experience, nasa Catholic ako, syempre nag-worship naman ako. No? Nag-worship ako sa Catholic nga lang. At may mga kasama ko. No? Yung mga kasama ko, feeling ko unbeliever sila kasi gusto kong pumasok sa loob ng simbahan, dinadala nila ako sa lugawan. Nakita niyo yung mga, hindi talaga pwedeng pagsamahin yung light at saka yung darkness. Kumbaga sa Crayola, pwede mong pagsamahin yun Pag pinagsama mo yung color black at saka color white, anong labas? Gray, mga kapatid, di ba? Pero sa atin, Kristiyano, hindi tayo pwedeng maging gray. Ang labas natin, carnal na, mga kapatid. Carnal na. Natural man, spiritual man, o di gumit na tayo, carnal na tayo, mga kapatid. Ganun ang labas natin pag tayo yung nakihalubilo sa mga unbeliever. Walang maidudulot na mabuti ang mga ito. Next, number 1, they are waiting for us to fool us. No? Talaga, ang mga ito pala ay nag-aantay lang na lokohin tayo. Sino? Yung mga unbeliever, mga kapatid. Sabi nga ang si Satanas, pinakaano yan Nagmumukhang mabuti yan, nagmumukhang mabango yan Pero, they are waiting for us to fool us, mga kapatid. Halimbawa, sa preaching, marami ako naririnig dito Sa debate, sa Bible study, hindi mawawala dyan ng pilosopo. No? Lalo na kapag nag-Bible study ka sa ibang lugar, may kasamang Kristiyano at may kasamang unbeliever, hindi mawawala yung pilosopo. Hindi mawawala yung pagtatanong ng walang kabuluhan. They are waiting to fool us, no, mga kapatid. Kaya nga tinuturo ng Biblia, no, be sober and be vigilant, mga kapatid. Kasi yung mga yan, wini-wait lang tayo para lokohin tayo nun Kaya nga, mga kapatid, okay naman mag-preach. No? Okay mag-preach sa ibang tao, ipakalat ang salita ng Diyos.
Pero unahin natin, priority natin yung mga kapatiran. Ang daming ang Bible study na hindi napupuntahan. For example, ito, nag-usap kami ni Elder Romel kanina, meron siyang Bicol. Alangan pumunta pa siya ng Cebu na wala naman siya kakilala doon. Diba? Di nag-aantay doon yung kalaban para lokohin si Elder Romel. Yan yung example ko. So unahin natin yung mga kapatiran na Bible study, na turuan, na ibahagi ang salita ng Diyos. No? Next, 1 Timothy chapter 6, verse 3 to 5. Ito yung sinasabi ko kanina, basahin muna natin. If any man teach otherwise, and consent not to wholesome words, even the words of our Lord Jesus Christ, and to the doctrine which is according to godliness, he is proud, knowing nothing, but doing about question and strife of words, whereof come envy, strife, railings, evil, murmuring, perverse disputing of men of corrupt minds, and destitute of the truth, supposing that gain is God from such withdrawn thyself. Tagalogin natin na kung sino man daw ay nagtuturo ng iba at hindi sumasang-ayon sa mabubuting salita, maging ang mga salita ng ating Panginoong Jesucristo at sa doktrina at ayon sa kabanalan, siya ay mayabang na walang nalalamang anuman, kundi ano daw? Kundi nagmamasid sa mga tanong at pagtatalo ng mga salita. Yung pala yung mga mangmang, mga kapatid. Sa madaling salita, unbeliever to. Mga mangmang, hinihintay lang daw tayo magtalo-talo. Kaya iwasan natin, debate mga kapatid. Natutuwa sila niyan eh. Kahit alam na nila yung sagot, itinatanong pa din nila. Kasi pinaglalaruan lang tayo ng mga yan. Nag-aabang lang daw sila, nagmamasid sila oh. Pati pala ang kalaban, nagmamasid. Eh, ang Biblia, tinuturuan din tayo magmasid. No? Nagmamasid sa mga tao, tanong at mga pagtatalo ng mga salita na nanggagaling sa inggit, pagtatalo, panlalait, masamang haka-haka, ayan ang mga mangmang. Mga masasamang pagtatalo ng mga taong masasamang pag-iisip, walang katotohanan, at inaakala ng pakinabang ay kabanalan, lumayo ka sa mga ganyan, sabi ng Biblia. So sa madaling salita mga kapatid, kapag may pinuntahan tayong isang lugar, actually nakakamdaman naman natin yan kung yung tao pilosopo hindi. Lumayo na tayo. Katulad nga tayo na yung mag-a-adjust. Hindi yung alam mo na pipilosopuin ka, tinutuloy mo pa mga kapatid. Sabi ng Biblia, lumayo ka sa mga ganyan. Dahil inaabangan ka lang yan. Mamaya pala may sakit kang high blood eh. No? Mamaya pala may sakit kang high blood. Diba Bible study mo yung pilosopo? Ikaw na ang nahulog. Uminit na yung iyong ulo. Ang ending, nagsuntukan na. Nagsuntukan na kayong dalawa. No? Pati ikaw, nadali na. Eh, kaya naman, pinalalayo nga tayo sa mga ganyang tao. No? Much better maximize natin yung pag-aaral at pagtuturo sa mga kapatiran. Kaya so very blessed yung mga leader na talagang pinupuntahan at ginagapang yung mga gustong makapakinig talaga ng salita ng Diyos. Mga kapatid. Kaysa dun sa pupunta ka ng bus, aakyat ka, wala ka namang kakilala. O matapang ka, pupunta ka ng Luneta sa park, subukan mo. Dudumugin ka dun. Subukan mo, ewan ko lang kung talagang matapang tayo. Iinit talaga ang dugo mo. Kumbaga, ang ating Panginoong Jesucristo doon, pinatapak-tapakan. No? Huwag ka nang pumunta doon sa mga ganon. Number 2, mag-ingat sa mga tanga. Sa Tagalog kasi. Mag-ingat sa mga mangmang. No? Talaga, yung mangmang kasi, ano yan eh, Tagalog, malalim na term ng Tagalog na walang alam. Yung tanga naman, alam niya na, pero pinamumukha niya na wala siyang alam. Ayan yan. Sa English, beware of fools, no, mga kapatid. Number 2, beware of fools. Sino ba itong mga fools na to? Mga unbeliever to, mga kapatid. Bakit may fools bang Kristiyano? May fools bang Primitive Baptist? Baka meron, no?
Sa ibang religion, meron ba? Hindi, mangmang yan. Nagtatanga-tangahan lang yan. Alam niya naman eh. Kilala niya naman ang Diyos eh. No? Pero mag-ingat tayo sa mga ganyan. Beware of fools. Sabi nga sa kasabihan, okay lang daw yung walang alam kesa sa maging mangmang. No? Matalino yung mga mangmang, mga kapatid. Matalino talaga. Matalino sila sa kalokohan. No? No? Pinag-iiwas tayo ng Biblia. Proverbs 18 verse 2. Proverbs chapter 18 verse 2. Basahin natin mga kapatid. Actually, pag nagbuklat ka ng Biblia, pag pinag-aralan mo yung tungkol sa mga mangmang, napakadaming verse eh. So, hugot lang tayo. Ibig sabihin, pinag-iingat talaga tayo sa mangmang. Tapos, dikit tayo ng dikit sa kanila. Napakadaming verse niyan. Proverbs 18 verse 2. A fool hath no delight in understanding, but that his heart may discover itself. Tagalog, ang mangmang ay walang kaluguran sa pagkaunawa. So, yun pala eh. Ibig sabihin, kahit ano palang sinasabi mo sa kanya, tinatawanan ka lang niya. Hindi niya nauunawaan kasi nag-aantay siya, may maibalik sa'yo. Kahit turuan mo pa siya ng mga mabubuting bagay, kapag yan ay mangmang, inaabangan ka lang yan. Wala daw, sabi dito, a fool, wala daw no delight in understanding. Wala daw silang kaluguluhan sa pangunawa. Wala silang pakialam sa sinasabi mo, pastor. Wala akong pakialam dyan. Aabangan na lang kita mamaya. Pipilosopuin kita. No? Kundi ang kanyang puso, ano daw yung puso ng mangmang, ay matuklasan ang kanyang sarili. Tingnan nyo yan. Puro sarili lang palang gusto niya. No? Proud siya doon na pinupuloso po niya yung isang pastor. Pag dumaan ka sa isang kanya, pastor, ganyan. Bawal ba mag-yosi? O, di ba? Kung pilosopohin ka, ikaw naman, patulan mo pa. No? Bubuklat ka pa ng Biblia, lalapitan mo pa. Dinauto ka ng mangmang, mga kapatid. No? Ikaw mismo nauto niya, alam niya naman na yung sagot eh. No? But his heart may discover itself. Di pilosopo, ayan yun. Next verse. Proverbs 1 verse 7. Anong sabi? The fear of the Lord is the beginning of knowledge. Amen. Tayo, mga kapatid, kapag nakakaramdam tayo ng takot, dumadalangin talaga tayo, dumudunog talaga tayo kagad sa Panginoon. At nung that time na tayo naging Kristiyano, once na tayong natakot muna eh. Ano daw yung bakit? The fear of the Lord is the beginning of knowledge. Yung takot pala natin noon, ito yung simula ng ating kaalaman, mga kapatid. Pero tinan niyo mga kapatid, but fools despise wisdom and instruction. Biruin niyo yun. Tagalogin natin ha. Ang pagtatakot sa Panginoon ay pasimula ng kaalaman. Ngunit, hinahamak ng mga mangmang ang karunungan at turo. Nung hinahamak nila yung karunungan at turo. So, yung fear na naramdaman natin, pinapalitan ng mga mangmang na ito. Uso na ngayon yan. Alam niyo yung sa balita, yung drag queen ba yun? Yung ginaya si Yeso Cristo? Yung na persona ng grata nga sa iba't ibang lugar eh. Mangmang yun mga kapatid. No? Pinalitan niya yung fear na naramdaman ng isang Kristiyano sa isang katuwaan. No? Pinalitan niya yung karunungan at turo. Paano yung mga batang nakakakita nun? Imbis na matakot sa Diyos, pinagtawanan ng Diyos, mga kapatid. Although alam naman natin yung itsura ng Panginoon, hindi ganun. Hindi mahaba ang buhok, no? Pero sa isang banda, itong mga mangmang na ito, gumagawa sila ng paraan para mapalitan yung sinasabi ng Biblia. No? No? Pinapalitan nila yung mga meaning. Ito pala, pwede palang sumayaw-sayaw, nakamukha ko ang Diyos eh. No? Nagbe-betting suit na mukhang Diyos. Imagine that. Ang ibang Kristiyano, siguro hindi TV, no? Tumawa ba kayo dun, mga kapatid? Baka mamaya nag-enjoy tayo dun, ha? Kasi siguro ibang Kristiyano, natawa pa sila dun sa mga pinaggagawa nitong mga mangmang na ito. So, mag-ingat daw tayo, mga kapatid. No? The fear of the Lord is the beginning of knowledge.
But fools despise wisdom and instruction. Next verse, mga kapatid. Proverbs 29, verse 11. A fool uttereth all his mind, but a wise man keepeth in all till after. Keepeth in it in till afterward. Ano daw sa Tagalog, mga kapatid? Mangmang ang lahat ng kanyang pag-iisip. Yung iba kasi yung gusto, ay, unbeliever yan, baka ma-convert pa natin. No? Mga kapatid, ang mangmang na talaga yan. Baka natural man niya, kumbaga sa chest, ginawa na siyang ganyan. Baka naman hindi na talaga magbabago. Kasi sabi dito, a fool uttereth all his mind. Ang mangmang ang lahat ng kanyang pag-iisip. So wala nang puwang sa pag-iisip niya. Masasabi mo minsan, natural man siguro to. Pero huwag tayo maging judgmental, no? Kasi baka hindi naman. Pero may mga tao kasing ginawa na ganun na talaga sila. Sinilang silang ganun na. Hanggang sa paglaki nila, hanggang inamatayan nila, nagulat ka, ganun na talaga sila. Ngunit, iniingatan ng pantas hanggang sa uli. No? Sabi dito, but a wise man keep it in afterwards. Mga foolers yan. Mangmang talaga yan, simula sa umpisa. Pero tayo, iniingatan natin mga kapatid. Iniingatan ba natin mga kapatid lahat na lumalabas sa ating bibig? Kaya sabi nga, importante yung lumalabas sa iyong bibig eh. Minsan hindi mo na maibabalik eh pag may nasabi kang mali eh. No? Ang mangmang, wala, labas lang yan ang labas sa kanyang bibig kung ano-ano sinasabi niyan. Pero tayong mga Kristiyano, mga kapatid, iniingatan natin yung lumalabas sa ating bibig. Ngunit iniingatan ng pantas hanggang sa uli. Next verse mga kapatid. Ecclesiastes 7 verse 5. It is better to hear the rebuke of the wise than for a man to hear the song of fools. Ito na yon. Maraming ganito mga kapatid Tagalogin natin. Maigi ang makinig sa saway ng pantas. Okay lang palang ma-rebuke of the wise, no? Okay lang palang ma-rebuke daw tayo mga kapatid. Kaysa daw, makinig ang tao sa awit ng mga mangmang. Ano yung sinasabing song of fools? Ikaw, pag ni-review ka ni pastor, nagagalit ka. Pero pag sinabihan ka ng ibang tao, ito yung sinasabi, yung awit ng mga mangmang. Ano yon? Mga comfort words. Comfort words na sinasabi ng unbeliever. Sinabihan ka ng pastor, nasaktan ka. Nung sinabihan ka ng unbeliever, tuwad-tuwa ka. Bakit? Kinuport ka eh. Di Brad, bro, okay lang yan bro. Kasi hindi naman sila yung kikita, ikaw naman eh. Networking? Networking na. Sabi ng pastor mo, nireview ka na, bro, wag kang sali ng sali to saan-saan, baka may scam ka. Huwag kang sali ng sali dyan, baka may scam ka. Mas maganda, invest mo na lang sa business. Nung nagtampo ka kagad sa pastor mo, nirebuke mo na. Tawag doon, nagtampo ka, pero yung unbeliever, yun, tuloy, nadali na. Meron pang ano dyan, meron pang, sabi dito sa handaan, sabi ng pastor mo, bro, magtipid ka kasi maliit lang sweldo mo. Kailangan ng mga anak mo. Ang sabi naman ng unbeliever, hindi naman sila ang kakain, ikaw naman eh. Yung pamilya mo eh. Ayan yung mga comfort words. Kumbaga sinasabayan ng mga mangmang. Pinapalambot ka. No? Doon sa mahinang part mo. Ayan yung sinasabi na song of fools. Mga payo ng mga mangmang. No? Mga payong walang kwenta. Pero para sa atin, kino-comfort ka mga kapatid. Next. Ito naman, ano ang mangmang? Number 3. Ano ang mangmang? Meaning ng mangmang. Sa Psalms chapter 14 verse 1 to 4. Ito yung meaning ng mangmang. Ano ba itong mangmang na to? Basahin natin Ano daw yung mangmang? To the chief musician, a son of David. The fool has said in his heart, ang mangmang daw ay, there is no God.
Yan pala ang mangmang, walang Diyos yan eh. They are corrupt. They have done abominable works. Yan pala ang mga mangmang. There is none that do it good. Yan ang mangmang, walang Diyos. Tapos tayo, lapit pa tayo ng lapit sa kanila. Iba sa atin, nakikipagbarkada pa. Tuwan-tuwa pa tayo sa sinasabi nila, nakikipagtawanan pa tayo sa mga walang kwentang usapan. Yan, mangmang yan, wala nga silang Diyos eh. The Lord looked down from heaven upon the children of men to see if there were any that is understanding and seek God. They are all gone aside. Yan yung mga mangmang. They are all together to become filthy. Tingnan nyo? There is none that doeth good. No, not one. Mga kapatid. Huwag kang umasa na may gagawing mabuti yung unbeliever. Yung mangmang na yan. Bakit? Ano sabi dito? No, not one. Wala daw. Kung kalokohan lang talaga yung mga fools na yan. Mga foolers. Have all workers in iniquity no knowledge. Who eat up my people as they eat bread and call not upon the Lord. Hindi yan tumatawag sa Panginoon. Mas mabuti mga kapatid, i-separate na natin yung sarili natin. Matuto na tayong mag-adjust. Once na tayo, nung tagal na natin TV. Sobrang tagal na natin, ang ilan sa atin dito, ang tagal ng TV. Pero makikita mo sa Facebook, nakikipag-inuman pa. No? Nakikiselebrate pa ng tradition. Sobrang tagal na mga kapatid. Hindi ko alam kung gusto nila makisama na lang sa mangmang eh, no? Pero hindi natin kumbaga walang pagbabago. Yun ang lumayo tayo sa mga walang kabuluhang usapan. Ang mga mangmang ganyan ang gusto eh. Makipag-usap sa Kristiyano. Totoo yan. Gustong-gusto makipag-usap sa Kristiyano yung mga mangmang. Hindi nga sila natutulog sa church sa preach eh. Ang Kristiyano natutulog pa nga. Yung mangmang hindi natutulog yan. Natutuwa pa yan kasi ang inaabangan yan mamaya yung walang kabuluhang usapan. 2 Timothy 2:16. Anong sabi? But shun profane and vain babblings, tinan nyo, for they will increase unto more godliness. Kapag pala walang kabuluhan yung usapan, ano daw? Will increase unto more ungodliness. Tumataas. May faith pala sila, no? Pag walang kabuluhan yung usapan, tumataas yung pagiging ungodliness ng mga yan, mga kapatid. So, kaya, mas alive pa nga sa Kristiyano minsan yung mga mangmang na to. Pagdating sa preaching, tulog ang Kristiyano. No? Pag tinanong mo pa nga yung mangmang, abisado niya simula ng unang preach eh. Kasi ibabalik na naman yan sa'yo eh. Ang Kristiyano tulog yan. Thank you. Bukas ulit. Next Sunday na ulit. Mababait naman ang mga Kristiyano, mga kapatid. Next. Ephesians 5:6. Basahin natin. Let no man deceive you in vain words. Yun na yun. For because of these things cometh the wrath of God upon the children of disobedience. No? Wala daw tao dapat makapag-deceive sa atin sa mga gantong pananalita. Dahil daw, the wrath of God upon the children of disobedience. Pag tayo yung sumuway, sigurado mayroong pagpapalo, mga kapatid. Kasi kanina pa tayo nagbabasa na, lumayo tayo sa mangmang. Ang dami ng verses na pinapalayo tayo sa mangmang. Number 3. For, don't answer fools. Ito na yon. Sinabi ko kanina kay Pastor. Pastor, tinawag sa kabilang kanto. Pastor, kamusta? Alam mo ng mangmang tatanungin ka naman ng walang kalokohan eh. Anong sabi dito? Don't answer fools. Proverbs 26, verse 4 to 5. No? Answer not a fool according to his folly. That thou also be like unto him. Tignan nyo mga kapatid. Huwag mong sagutin yung mangmang according daw sa gusto niya. Ikaw naman, sagot ka ng sagot. Bakit daw? Baka maging katulad ka niya, sabi ng Biblia. So, pinapatulan mo pa yung mga walang kwentang tanong ng mangmang. Kaya ngayon, magiging katulad ka niya. Mangmang ka na rin. No? Number 5, answer a fool according to his folly. Tinan nyo Lest he be wise in his own conceit, no?
lest he be wise in his own conceit. Ano ibig sabihin nito mga kapatid? Pag sinagot mo daw yung mangmang according to his folly, according sa pamamaraan niya, nag-glory mo siya mga kapatid. Tumataas yung bilib niya sa sarili niya. Kapag sinasagot mo pa itong mga mangmang, binibigyan mo sila ng glory. Kasi yun yung gusto nilang mangyari. No? Kaya mas maigi, ano sabi? Don't answer fools. Huwag natin silang sagutin. Hayaan na natin sila. Pero hindi na in a nice way naman. No? Kasi baka naman maging matigas tayo pag tinawag tayo sa kanto ng kapitbahay natin. Alam natin unbeliever. Baka na naman hindi natin pansinin. Hindi naman ito yung sinasabi ko mga kapatid. Andun pa rin yung testimony ng pagiging Kristiyano. No? Baka naman nag-good evening lang, hindi mo naman pinansin. Good evening ka din. Pero pag usapan ng walang kwenta, huwag mo nang patulan, wala nang kakakwenta-kwenta eh. Next, number 4. Don't debate the fools. Ito na yun, napaka-importante na to. Ang iba sa atin dito sa Kristiyano, nakikipag-debate pa rin talaga. Alam mo naman ang ending, hindi naman niniwala sa'yo eh. Pinapaikot-ikot lang eh. May verse mamaya, verse naman, paiikutin na naman niya yun. Huwag mo nang debate, bakit pa kasi kailangan mo pang i-debate mga kapatid? Titus 3:9. But avoid foolish question. Tinan nyo? Alam mo na nga foolish question yung tinatanong eh. Pinaliwanag mo na kanina na walang pagtanggap eh. Foolish na yun. Pangalawa ng foolish question na yun. Walang pagtanggap. Mamaya uulitin niya na naman yun. Hanggang sa nagiging debate na. Di nagiging foolish question na, paulit-ulit na. No? Huwag ka na makipag-debate. Ano pa mga foolish question? Tagalugin muna natin, dapat what? Iwasan ang mga hangal na tanong at mga talangkanan. No? Ang lalim nun, talangkanan. Mga talangka, no? At mga pagtatalo. At mga pagtatalo tungkol sa kautusan. Biguin niyo yun, sa kautusan daw. Sapagkat sila'y walang kapakipakinabang at walang kabuluhan. Iwasan natin to. Ano example niyan? Ay, Pastor Romel! Halika muna dito, may tatanong ako. Nagiinuman sila. No? Pastor, hindi naman bawal uminom eh. Diba? Gaganin ka eh. Alam mo na sagot eh. O ba, sabi naman ng Biblia, no? Huwag pagpakalasing. Pastor, hindi na kami pagpakalasing eh. Pero hindi bawal uminom, Pastor. Hindi mapapayas ka ngayon. Di ba? Walang kabuluhan naman na yun eh. Alam namin na yung sagot. Ngayon, babasahan mo na naman ng Biblia. Hanggang mamaya, ikaw na rin umiinom. Hindi ka na lang magpapakalasing. Di ba? Ikaw na ang nauto. Walang kabuluhan yung mga kapatid. Biro nyo, itong mga mangmang, alam din nila yung kautusan. No? Alam nila na bawal uminom, bawal magpakalasing sa Biblia, ay nagbabasa rin pala. Sabi dito, mga pagtatalo tungkol sa kautusan. Pag sabihin ng mga mangmang, nag-aaral din yan. Nag-aaral sila opposite. Nag-aaral sila kung paano ka kukontrahin sa truth na dinadala mo. Ayan yung mga mangmang na yan, mga kapatid. Number 5. So, ay last verse. Ito yung segregation and separation. Kapatiran na lumalakad sa mani. Itong segregation, mga kapatid, paliwanag ko lang, nung nagtatrabaho ko sa bagger, nag-segregate kami. Doon ako sa section ng mga karne, dito yung baka, dito yung usa, dito yung sheep, dito yung kambing. No, saan tayo mga kapatid? Doon tayo sa sheep. Na-segregate na tayo. Napili na tayo mga kapatid. Sa madaling salita, na-separate na tayo sa iba. Baka ikaw kasi gusto mo pang pakihalubilo sa goat eh. No? Na-segregate na tayo mga kapatid. Napili na tayo before the foundation of the world. Ephesians 1:4. Na-segregate na tayo. Ito pa, kaya sinabi dito, and separation. Kasi doon sa napili na, nagkakaroon pa ng separation mga kapatid. Totoo yan. Sa Primitive Baptist, ganyan. Nagkakaroon din ng separation. Yung tinalakay ko nga nakaraan,
Sa mismong mga tupa nagkakaroon ng separation. Bakit? May kapatid kasing lumalakad sa mali. Totoo 'yan. Alam mo na yung isang kapatid mo nagta-tradisyon ng Pasko eh. Nakikiayon ka pa. O alangan makihalubilo ka. Ibig sabihin, kahit pala itong mga tupa nagkakaroon ng separation. Hindi lang pala sa mga unbelievers. Tayo pala nagkakaroon ng separation. No? Alam mo naman yung kapatid mo eh. Nagkaroon ng congregation ng mga kababaihan. No? Alam mo yung kapatid mo, nagse-celebrate ng New Year, may nagpapaputok pa. Ikaw naman, pumapalakpak ka pa. No? Ano sabi ng Biblia? 2 Thessalonians 3:6. Tagalog na. English muna. Now we command you, brethren, in the name of our Lord Jesus Christ, that you withdraw yourselves from every brother that walketh disorderly, and not after the tradition which he received of us. No? Tagalog, ngayon, inuutos namin sa inyo, mga kapatid, sa pangalan ng ating Panginoong Jesucristo, na kayo'y maghihiwalay sa bawat kapatid na lumalakad ng may kaguluhan at hindi ayon sa tradisyon na tinanggap niyo sa amin. Lumayo tayo sa mga to. So, ibig sabihin, kahit pala kapatid mo, masakit man isipin, may separation na nangyayari. Kaya, pansin nyo yung nagkaroon tayo ng conference sa pastor, conference sa kabanatuan, dapat hindi imbitado yung iba. Totoo yun. Bakit wala yung ganitong lugar? Bakit wala yung ganun lugar? Nagkaroon na ng separation. Kasi nga, yung ating kapatid, lumalakad na sa mali. Alam natin sila, meron na silang alak. Kino-consider nila yung alak, no? Kailangan namin yung alak para sa kabuhayan namin. Hindi, mga kapatid, lumalakad na sa mali. So, ang sabi dito, withdraw yourselves. Nasabi mo naman na yung part mo eh. Bro, bawal sa atin yan. Nasabi mo na yung part mo, anong sabi dito? Maghihiwalay, no, sa bawat kapatid na lumalakad ng may kaguluhan. Mali yun eh. So ano pang gagawin natin? Makikisama pa ba tayo sa kanila? Baka kung makisama tayo sa kanila, yung mga pastor ng PB, ini-introduce niya yung alak. So nadamay tuloy yung Cavite. Kasi nakikisama pa tayo sa kanila eh. So ito may mga ibang part to, no? Pero hindi ko napuputol doon yung kapatiran. Patuloy pa rin po yung paggabay sa kanila. Still, tupa pa rin po sila mga kapatid. Kapatid pa rin po natin sila. Magkasalaman sila hanggang sa uli. Sila'y welcome pa rin mga kapatid. No? Welcome pa rin sila dahil sila ay tupa. No? Kung babalik man sila sa kawan, alangan hindi sila papasukin. No? Hindi naman sila lobo. Sila ay tupa pa rin. Tayo mga kapatid, balik tayo dun sa verse na pinaka-main verse natin. 2 Corinthians chapter 6. Be ye not unequally yoked together. Ito, siguro, from 2014, naririnig ko na to kay Pastor Romel eh. Itong verse na to eh. For what fellowship hath righteousness with unrighteousness, and what communion hath light with darkness? So, siguro naman, noon pa man naririnig na natin to. Sa pag-aaralan na natin to. Hanggang ngayon, siguro natutunan na rin natin. Ang ilan sa atin dito natutunan eh. Na yun na nga, hindi na nakikihalubilo, no? Hindi na tayo nakikihalubilo sa iba. Lalo na sa hindi naniniwala sa Diyos. Yun lamang mga kapatid, no? Separate ourselves from this world of unbelievers. Yun lamang po mga kapatid. Salamat po sa oras po.